Amen. Amen. At magandang gabi sa inyo mga minamahal na kapatid. Magandang umaga sa ibang lugar at magandang hapon din. Purihin ng Diyos na sa itong first joint prayer meeting na ay binigyan ng pribilehyo na unang makapangaral. Tulungan niyo mga kapatid na panalangin niyo ako sa paggamit ng Panginoon na Panginoon ang mangusap, kanyang banal na salita, magbigay ng kalakasan, encouragement sa bawat isa. At sa di pagtagal ay buksan natin mga Biblia dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57 hanggang 58. 1 Corinthians chapter 15, 57, 58. Sa mga favorite nating verses. Sabi po rito, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kaya magsitatag o makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yung mga nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong magawa sa Panginoon. Madali po tayo manalangin ang banal na Panginoon sa lahat. Purihin ka Panginoon, purihin ang dakilang pangalan. Purihin ang kagandahan o magkabagan. Tulungan mo kami Panginoon sa oras na ito. Nasa iyong pangangaral. Bigyan mo ko isang pusong masunurin. Pakamaling ka namin, papaglingkuran naman Diyos. At higit sa lahat, bigay ng inspirasyon sa bawat isa. Papalakas sa iglesia, pagkaroon pagkakaisa Panginoon, pag-ibig, at higit sa lahat, katagumpayan. Amang Diyos, tinatagubili namin ikaw mangusap sa iyong lingkod na gagamitin. Yung muna ang inspirasyon at karunungan na gagaling sa iyo. Patuloy ka may taas, ikaw maluwalhati ang Diyos. Madama yung pag-ibig at pag-alapresensya. Sa pangalan pa Jesus, sabi ka lang. Ito po sa Ingles, sabi niya, thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kunin natin pamagat doon sa verse 57, never in vain. Sabi po, hindi kailanman walang kabuluhan. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, purihin ng Diyos na tayo'y pinag-iisa ng Panginoon sa kanyang dakilang pangalan, sa kanyang banal na gawain. At ito'y sapagkat nilagay sa bawat puso ninyo ang pag-ibig na ito ng kanyang mga anak ay magkaisa sa kanyang dakilang pangalan. Marami tayong dapat magpasalamat sa Panginoon. At salamat sa mga bagay material, sa physical, humitigit sa mga bagay na pang spiritual. At alam niyo mga kapatid, isang bagay na tayo magpasalamat, ngunit masigit ang dakilang bagay na tayo maging masunurin sa lahat ng kanyang oras. At yung buhay na may kabuluhan sa Panginoon, ito po yung pinakadakilang buhay na binigay niya sa atin. Kasi sa mga ibang tao, ang kabuluhan ng buhay sa kanila sa mga bagay na pang-material lamang. Kaya yun ang pinagsisikapan nila. Pero yung the true meaning and purpose of life is when you have that life that's in Christ. Because Christ is the greatest gift God has given to us. Kaya nagkaroon ng kabuluhan yung buhay natin dahil sa Panginoon. Hindi sa mga bagay nating tinamo, hindi sa mga bagay nating nagagawa, kundi dahil sa Panginoon. Kaya lahat ng ating mga bagay na natatamo rin, katagumpayan, dahil sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid, sa bawat
pangangaral sa salita ng Diyos ay dahil para sa kapurihan ng Diyos. At dahil sa kapurihan na yon na binibigay para sa Panginoon, tayo rin ay inaaralan na magbigay ng kalwalhatian at kapurihan sa Kanya. At alam nyo, hindi lahat ng tao, mga kapatid, ay mayroong buhay na makabuluhan sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi nila tunay na tinanggap ang Panginoon sa kanilang puso. Tinatanggap lang nila ang Panginoon sa kanilang kaisipan, sa kanilang bibig, kung minsan sa kalaman lamang. Ngunit tayo mapalad ng mga tunay na kanyang anak sapagkat nasa atin yung tunay na kabuluhan ng buhay. Ng ating buhay, sabi nga, ay makabuluhan sa Diyos. At alam niyo, nung ako'y gagawa ng mensahe, sabi ko, Panginoon, anong aking ipapahayag? At ito'y binigay niya na pinagpapasalamat sapagkat ang layunin ng Panginoon, that yung buhay natin, that our life in Christ is never in vain. Because He gave us that victory in all things. Sabi rito niya sa verse 57, but thanks be to God which give us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, yun ang pag-aaralan natin dito. Unang-una, that life in Christ is not in vain. Ngayon, kung titingnan mo, bakit hindi walang kabuluhan doon? Sapagkat there's abundance of life. Yung kasagaan ng buhay ay dahil sa Panginoon. Hindi lang sa mga bagay na material, kundi higit sa lahat sa mga espiritual na kasaganaan. Dakilang kasaganaan ng buhay sa pamagitan ng espiritual. Alam niyo dun sa John 10:10, sabi niya, excuse me, umpisa natin sa John 9, John 10:9 and 10, I am the door, if anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, that they may have it more abundantly. Makita mo yung mga kapatid na sabi rin sa verse 10, ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Life and abundant life. Life in abundance. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Na yung abundant life na tinutukoy dito, na sinabi ng Panginoon na sa verse 9, ay sabi niya, ako ang pintuan at sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. At papasok at lalabas makasusumpong ng pastulan. So yung tinatawag ng life abundance dito, yung buhay na ligtas. O kaligtasan na Panginoon. Kaya nga walang kabuluhan ng buhay. Kahit magtagumpay kasi material, lahat sa physical, mahabang buhay, malakas ang pangatawan. Ngunit kung wala sa iyo, yung kaligtasan ang gagaling sa Panginoon, wala pa rin. Ngunit yung more abundant life, siya rin ang pintuan para hindi lang tayo maligtas, kundi tayo lubos na mapabanal, mga kapatid. At dito, higit na pinapakita ng Panginoon sa atin, yung abundance of grace. Not only in salvation, but in sanctification. Dito mo makikita, mga kapatid, na hindi ka lang niligtas ng Panginoon, kundi ikaw rin ay pinapabanal niya. Kaya inaaralan palagi ang lahat ng mga Kristiyano na hindi lang maligtas, kundi mga pabanal. Ngayon, makita mo sa kapaligiran natin sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang parte ng lugar, makita natin yung kaibahan ng buhay ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Dito sa John 10:10, kung babasahin mo,
Sabi nito, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Mayroong buhay na walang kabuluhan dahil ito'y buhay na nasa kasalanan, nasa dyablo. Ang dyablo ay ginagawa niya, sabi rito, ay ninanakaw yung buhay. Ninanakaw at pinapatay. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Kaya lahat ng buhay ng tao, kung wala sa Panginoon, mga kapatid, walang kabuluhan yan. Kasi pupunta lang sa kapahamakan yan. Kaya yung tao, bagamat siya mayroon siyang kasaganaan sa mga bagay pang material, palagi nating sinasabi, ay walang kabuluhan sapagkat yung mga bagay na yun, hindi mo masasabing tunay na kasaganaan ng buhay. Ngayon, tingnan mo naman yung sa Panginoon. I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Sa mga Kristiyano yan. You have an abundant life in salvation and more abundant life in sanctification. At higit pa, hindi lang dito sa liputan, kundi sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito yung tinatawag nilang fullness of life. The abundance of grace, meron pang kapayapaan. Mga kapatid, ito yung mabagay hindi nabibili ng salapi. Abundance in love. Mga kapatid, sipin mo napakasarap na yung buhay mo. Nabubuhay ka sa pag-ibig ng Diyos. Hindi yung pag-ibig na galing lang sa atin, kundi pag-ibig ng Diyos na binuhos niya sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo na kaya natin mahalin ng Diyos, kaya natin mahalin ng kapwa. Kaya tayo nandito dahil minamahal natin ang banal na gawain. Mga kapatid, binibigyan tayong pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ano mga bagay kung minsan na nasagabal, inaalis niya yun. With the love, there's a sacrifice, mga kapatid. Mga kapatid, napakaganda po. At gusto pong idagdag dito, na sabi rito, bakit hindi kailanman walang kabuluhan. Gusto ko sana magtagal, pero kukulangin tayong oras. Nadagdag natin. Dito po sa susunod doon yung pananampalataya kay Kristo. Napakasimple lang yung mga pinapangaral po kami. Faith in Christ is not in vain. It's never in vain. Sabi nga, the just shall live by the faith. Yung maganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Sabi dun sa Hebrew chapter 11 verse 6, sabi niya, but without faith it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos at dapat sumasampalatayang may Diyos, siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya yung nagsisihana. Mga kapatid, Christianity is about living in faith in Christ. Ikay na mamumuhay sa pananampalataya kay Kristo. Hindi na tayo nananampalataya sa atin in the sense na ang Diyos na ang nagkokontrol ng ating buhay. Mga kapatid, we yield that control to the Lord. Ngayon, karamihan kasi, maniniwala may Panginoon, may Diyos. Totoo yun. May paniniwala ang tao. Pero yung mga sabi sa Biblia, yung mga demonyo rin, naniniwala rin, nanginginig din. Ang sinasabi ritong paniniwala, panampalataya sa Panginoon ay ito'y paniniwala, panampalataya sa Kanyang existence. To believe in His existence as the Lord, the Creator of heaven and earth, Creator of universe, our spiritual Creator. Dapat yun na paniwalaan dun. At sa pamagitan ng Kanyang mabanal na salita, ito ang dapat nating pinapakinggan at sinusunod. Marami kasi nakikinig, ang kakulangan yung pagsunod, mga kapatid. Sapagkat sa pagkikinig ng salita ng Diyos, magkakaroon nga ng pananampalataya.
Sa pagsunod, nandun ang magiging pundasyon ng pananampalataya. At higit sa lahat yung provision. Kung ka nabubuhay sa pananampalataya sa Panginoon, tayo naniniwala na sinasampalataya ng Panginoon ay siya magbibigay lahat nating pangailangan in material and more and spiritual. Mga kapatid, kaya ang Kristiyano, palagi tayo nananalangin. Dinadalain natin ang bawat isa, ating sarili, ating kapamilya, lahat ng tao. Dinadalangin natin sapagkat alam natin ang Diyos ang makakapagbigay niya. Kung tayo, may limitasyon ang ating pagbibigay. Ngunit sa Panginoon, ang kanyang kaharian mismo ibinigay niya sa atin, ang Panginoon ibinigay niya sa atin. We have to believe in that provision that's coming from God. At higit sa lahat, mga kapatid, tatandaan natin na to have a faith in God is not only inside the church, inside ng mga gawain, kung hindi dapat ma-incorporate yan sa individual na pananampalataya natin. Kasi sa pananampalataya, hindi lang ang sabi nga, hindi ito nakikita. Yung paniniwala sa hindi nakikita. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero nakita mo yung kapangyarihan na ginawa niya sa iyong buhay. Mga kapatid. Dati tayo makasalanan, pero anong ginawa ng Panginoon? Tayo ay niligtas niya. Yung pananampalataya sa Panginoon, ito'y nagpapatotoo na yung mga imposible, magiging posible, mga kapatid. Kung minsan, ito ang palaging nangyayari, kung minsan gusto nating ipagawa sa Panginoon yung mga bagay na gusto natin. Na dapat ang hilingin natin sa Panginoon kung ano ang kanyang kalooban ang siya mangyari sa atin. Mga kapatid. This is the best na yun, ano po. At that is in respect and reverence to God and to His Word, mga kapatid. Kinakailangan natin yan. Kaya sa kaligtasan at sa kabanalan, ito yung makikita natin, ito ang nagpapatotoo na mayroon kang totoo true and living relationship with God. And it's continuing process. Minsan nagsisharing nga kami ni Brother Romel at mayroon siya nagsishare mga kaibigan niya na Kristiyano daw. But then, they are saved by the grace but still keep on doing sin. Continue sinning. Mga kapatid, how can you do that? Paano mo? Kung titignan mo, that's the blasphemy. Sa Word of God, sa pangalan ng Diyos na you're saved by the grace, pero ginagamit mo yung grace of God na ikaw ay gumawa ng kasalanan. Maling-mali yun. The grace is to be saved from sin, and grace will help you to maintain that salvation. Hindi naman natin kaya yun eh. Kaya kailangan yung grace ang mag-maintain. That's why we have to work out with the Lord sa ating buhay. Ngayon, sa napakaganda na rito kasi part of Christian life are adversities. We will encounter adversities in life. Temptations. We encounter persecution. Ang dami yan. Iba't ibang klase yan na darating sa Kristiyano. Mga kapatid, unang-una sa spiritual side, yung temptation. Bakit yung mga nagsasabi na pwede pang magkasala dahil sila natutokso? Dahil hindi nila binibigay, hindi nila sinasampalataran yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, go and sin no more. Yung sinabi ng Panginoon yun. Sino ang sinungaling? Ang Diyos o ang tao? Mga kapatid, makikita natin doon. Kaya tapos sinabi niya, yamang banal ang sa inyo tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng uri niyong pamumuhay. Sino ang nagsasabi ng totoo? Eh makikita mo ngayon. Kaya yung pananampalataya sa Panginoon, hindi lang na babatay doon sa ikaw ay naniniwala sa Panginoon. Kung hindi,
ang kanyang mga aral sa kaligtasan, sa kabanalan, sa lahat ng paglilingkod, sa pag-worship, nagkakatutuyan sa buhay mo. Now, when it comes to this faith, nandun yung good works. That's why we always pray to the Lord. We pray to the Lord na tayo makagawa ng mabuting gawa sa kanyang pangalan. Hindi tayo gumagawa ng mabuting gawa para sa ating pangalan, kundi sa pangalan ng Panginoon, sapagkat diyan tayo kumukuha ng kalakasan, mga minamahal na kapatid. Diyan tayo kumukuha ng blessing ng Panginoon. Para tayo makagawa ng kabutihan, nandyan ang tulong ng Diyos. Amen? Kaya kaya natin gumawa ng mabuti. Now, our faith will be tested. Sabi nga, because of temptation, adversities, kung ano man. But, that's why there's a prayer. Salamat sa Panginoon, yung prayer of faith na binigay sa atin, nagkakatipon tayo sa prayer meeting na ito. Hindi lang dito, kundi sa lahat ng parte sa libutan, lalo sa Pilipinas. Ako'y palaging nagagalak, naiiyak sa kagalakan dahil sa pag-ibig ng mga kapatid. Malayo man tayo lugar, wala man tayo sa Pilipinas, dinadalangin nila tayo. Isa-isa, dinadalangin tayo. Ngunit sabi nga palagi, kung minsan may prayer meeting, hindi lahat ay dumadalo. Pero dinadalangin pa rin silang Panginoon. Ganoon mga kapatid. Ang pag-ibig na nilagay ng Diyos sa bawat isa. Now, that prayer of faith will help you overcome all adversities. Help you overcome and resist the devil. Kaya para hindi ka magkasal. Kailangan mo yan. Kaya ang Kristiyano mapanalanginin ay malakas na Kristiyano. Tandaan natin, in all our needs. Anong sabi ng Panginoon? Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. That's why you have to with the Lord at all times in our life. Wag niyo, sabi nga, tayo'y lumakad kasama ng Panginoon. Saan man tayo pumunta, kasama ng Panginoon. Nandyan yung ating Diyos na mag-iingat, magkakalob sa atin ng pangailangan, magtuturo sa tamang daan. Now, gusto kong mga kapatid, basahin itong John 15, 3-5. Kayo'y malilinis sa pamagitan ng salita na sa inyong aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Kaya hindi naman kayo maliban na kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayong mga sanga ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siya nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo walay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung sino man na hindi manatili sa akin, ay siya matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mayahagi sa apoy at mga susunog. Yung verse 6 na yan, lalo na yung mga nangangaral na Kristiyano sila nagkakasala pa, yun ang verse 6 ang dapat na mabasa nila, mga kapatid. Nasabi niya, kung sino man na hindi manatili sa akin, siya matatapong katulad ng sanga at matutuyo at ang mga titipunin at mayahagi sa apoy at mga susunog. Mga kapatid, kung bakit, sabi nga nila, pag nasa kamay ka ng Diyos, di ka na mawawala. Totoo na nothing can separate us from the love of God. But you can separate yourself from the love of God because of free will. Yun. Kaya nga si Judas humiwalay. Kaya siya nahiwalay. Ngayon, punta tayo sa ilang minuto pa. Pangatlo, natin yung holiness in life is never in vain. Ang kabanalan sa buhay. Mga kapatid, basahin natin yung dito po sa 2 Timothy. Maraming verses dito, pero ito lang babasahin ko sa inyo. 2 Timothy 2:19. Nevertheless, the foundation of God stands sure, having this seal, the Lord know them that are His,
And let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. But in great house there are not only vessels of gold and silver, but also wood, earth, and some to honor, and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared to every good work. Flee also useful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of pure heart. Sabi dito sa verse 21, vessel unto honor, sanctified, and meet for master's use. Mga kapatid, holiness in life. Ito yung one of the greatest victory sa Christian life is to have holiness in life. Iyon ay merito ng Panginoon. Sabi nga, grace not only save, but it sanctifies. It gives the power. Ito ang magbibigay kapangyarihan to live holy life in this present world. Alam niyo yung, kung hindi nga nila matanggap yung kaligtasan sa iba, na ikaw ay malis sa kasal, lalo pa hindi nila matanggap yung kabanal. Kasi mas mataas na ito. Ang ipinapangaral ng karamihan sa tao ay patungkol lang sa aral ng tao. Kaya kung ang aral ng tao ipapangaral mo, magkakasala ka nga. Kaya pinapangaral natin yung aral ng Diyos, yung kaligtasan ng gagaling sa Diyos, na kung ikaw ay niligtas ng Diyos, bibigyan ka rin ng biyaya na ikay makapanatili. Ngunit higit na bibigyan ka pang biyaya para ikaw ay lubos na mapapagal. Dahil diyan ka tinawag. The purpose of our creation in the first place, magmula sa Genesis mga kapatid, na tayo ay lalangin sa image sa Panginoon. And through Christ, natugunan niya mga kapatid, na magkaroon ng spiritual creation sa pamagitan na sa Kristiyano, magkakaroon ng kabuluhan niya. Kaya salamat sa Panginoon na sa Church of God, hindi lang ligtas nandyan, kundi nandyan ang mga lubos na napapagal. It was commanded. Ito ay itinuro. Na yamang banal ang sa inyo'y tumawag. It's a great calling. Kaya magpakabanal naman sa lahat ng uri na yung pamumuhay. At sabi pa rin sa Titus, mga minamahal na kapatid, sa chapter 2, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa kalay ng salibutan ay marapat, mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal na panahong kasalukuyan sa liputan ito. Kaya ang tanging layunin dito mga minamahal na kapatid. Bakit kinakailangan ng banal na buhay? Sapagkat dito sa ating binasa, nasabi rito, in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also wood and earth, and some to honor, and some to dishonor. To honor the Lord. To serve God, mga kapatid. To glorify the Lord. Para luwalhatiin yung ginawa ng Panginoon, ang Diyos. Sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na nagkaroon ng kabuluhan ang kanyang ginawa sa mga tunay na Kristiyano, na sila'y lubos na mapapanal. Sabi dun sa verse 21, ano po, kung ang sino man nga ay malinis sa alin sa mga ito, sabi niya, ay magiging sisidlang ikapupuri. Amen? Pinakabanal. Marapat gamitin ng may-ari na handa sa lahat ng gawaing mabuti. Ngayon, kung pupunta ka, babalik ka sa verse 20, sabi niya, datapat sa isang malaking bahay, hindi lamang masidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa. Ang iba'y sa ikapupuri, ang iba'y sa ikasisirang puri. Dapat malinis ka sa lahat ng mga bagay na ikasisirang puri. Yun ang tinutukoy rito ni Pablo. Lahat ng mga bagay na naging hadlang na ang Kristiyan mapabanal, iiwanan. Ultimo yung ating sarili. Sarili nating plano is all about self. Kasi yung sarili mo, na itataas hindi ang Diyos. Ngayon palagi natin narinig sa araw ng kabanalan.
Kailan iwanan mo yung sarili mo para ang Diyos ang maluwalhati. Hindi ating sarili. Ang problema palagi na hindi ba papadala ng Kristiyano sapagkat hindi nihahandog ang sarili. Mga kapatid, ito po ay papatungkol sa isang kalalagayan ng Kristiyano, spiritual maturity. It gives us the power, it gives us the victory over sin, gives us the power to serve the Lord. Mga kapatid, and ito'y tinuro ng Biblia sapagkat ito'y posible na maipamuhay. Sabi nga rito, itinuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa kahalayan ng salibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng salibutan ito. Bilang huli mga kapatid, pupunta tayo dun sa ating huling verse 58. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kay magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang gawa sa Panginoon. Your labor is not in vain to the Lord. Yung ating ginagawa sa Panginoon. Mga kapatid, yung makikita mo sa paggawa sa Panginoon. Tayo tinawag. Hindi lang maligtas, kundi tayo maglingkod sa Diyos. Sapagkat tayo tinawag sa Kanyang kaharian, tayo rin ay naglilingkod sa Kanyang kaharian. Dapat mailagay sa atin yan, na hindi lang sa puso at kaisipan, na the greatest purpose, one of the greatest purpose, that I'm not only saved, but I was called to serve the Lord. Mga kapatid, that's what matters to the Lord, mga kapatid. Mahalaga yan sa Diyos. It matters to God. It matters to people. It matters to church. Yung paglilingkod natin. Kasi ang Kristiyano, makikita mo siya, makikilala mo sa kanyang pananampalataya na may kasamang paglilingkod. Kaya hindi walang kabuluhan pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, yung sinabi rito sa ating binasa, kaya ito napakaganda Sa verse 57, sabi niya, thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. Iyak unang-una, sa paglilingkod natin sa Panginoon, magtatagumpay lang tayo dahil sa pamagitan ni Kristo. Alam niyo kung bakit? Siya nagbigay ng halimbawa sa paglilingkod at siya nagtagumpay hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagkabuhay ng maguli. Mga kapatid, kaya message ng life, death, and resurrection of the Lord, nandito yan. Dala-dala natin yan. Ngayon tayo ay nakakapaglingkod ng Diyos nasa Panginoon dahil binibigyan tayo ng kalakasan. Nung tayo nasa kasalanan, wala tayong lakas na maglingkod sa Panginoon. Mahina. Pero nung ikaw ay naligtas na pabanal, nandun yung kalakasan gagaling sa Panginoon. At bakit tayo naglilingkod? For a great purpose of God. Nasa kaisipan pa ng Panginoon, magmula doon sa creation. Nasa kanyang dakilang kaisipan, nandun yung purpose. Na aking anak na ito ay maglilingkod sa akin. Yung mga naligtas na pabanal, sabi nga, ito ang aking gagamitin. Vessel unto honor. Sabi niya na sa ating binasa rito, honorable vessel unto the world. At kung sa Panginoon merong dakilang kahalagahan yan, it matters to God sapagkat ginagamit ka ng Panginoon para sa kanyang dakilang plano. Nasa kanyang sa dakilang plano na binigay sa atin, natugunan lang yun at nagkaroon ng fulfillment sa mga tunay na Kristiyano. Kaya kita mo yung mga apostol. Naglingkod sila and they did not love their life till death. Ibinigay ang buhay yan para sa paglilingkod. Sa isang layunin, ano yun? Na ma-fulfill yung paglilingkod sa Panginoon to give glory to the Lord for God's glory in this world and the world after, mga kapatid. Sa buhay ng Kristiyanong paglilingkod, tapad ng paglilingkod, ang Diyos ang naitataas, naluluwalhati.
nabibigyan ng kaluguran. At ang tao ay nakakabahagi ng blessings. Dahil sa Kristiyano na ipapahayag yung matunay na salita ng Diyos, bigay halimbawa sa pananampalataya, sa pananalangin, sa buhay, at sa paglilingkod, mga kapatid. Kita mo yung mga kamag-anakan natin, kaibigan, kahit na sinong tinawag ng napahayagan ng Panginoon, naambunan sila ng blessings. Tayo naambunan ng blessings, nakakilala tayo sa Panginoon. Kaya ngayon, tayo naman ay ginagamit ng Panginoon. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hindi nawalan ng kabuluhan dahil sa paglilingkod. Dahil sa Kanyang biyaya tayo nakakapaglingkod. Kaya ngayon, we are not only saved, sanctified, but by the grace of God, we can serve the Lord. At ang napakaganda mga kapatid, yung Espiritu Santo is working inside us. Nagbibigay kapangyarihan na makayanan natin, mga kapatid, ang paglingkod na ito. Kaya makita mo yung mga kapatid natin sa Panginoon. Ano mang kakarapin nila, saan sila dalhin ng Diyos, ginagawa nila itong may kagalakan sa isang layunin. Meron silang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa Kanyang gawain, pag-ibig sa kaluluwa. Maminamang mga kapatid sa Panginoon, makita yung bunga ng paglilingkod sa bawat anak ng Kanya, bawat anak ng Diyos. Bawat Kristiyano sa amang lugar, makikita mo na mayroong bakas ng Kristiyano sa makikita mo yung bunga, paglilingkod. Mga kapatid, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, mga kapatid, victory, lahat yan. Ba't makikita mo sa mga tao rin, may mga maliligtas. Salamat sa Panginoon sa joint prayer meeting nito, international, na nagkakaisa tayo sa mandako ng mundo. Sa iba nating mga kapatid, dulati sa ating piling, patuloy natin sila idalangin. Dahil may mga problema sa oras, sa trabaho, dalangin natin sila. Amen. Mga kapatid, at bilang panghuli mga kapatid, tandaan natin, sabi nga, to live is Christ, and to die is gain. Mga kapatid, yung buhay natin ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Ang kamatayan din ng Kanyang banal, ay hindi walang kabuluhan. Sabi doon, bilang panghuli mga kapatid, mahalaga sa paningin ng Diyos, paningin ng Panginoon ang kamatayan ng Kanyang mga banal. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mga kapatid, sabi ni Pablo, to live is Christ, and to die is gain. Nawa, hindi sa mga salita ng Panginoon, tayo napagpala, tayo napalakas, sa bigay muli ng inspirasyon sa ating mga kapatid. Gusto ko pang magtagal, marami pang sasabihin, pero wala tayong oras. Nawa, pag-pray natin ang bawat isa, mga kapatid, na tayo sama-sama, na ang ating buhay sa Panginoon ay maging kalwalhatian ng Diyos. Ito'y maging matagumpay at patalangin natin ang bawat isa. Amen. Lahat ng mga unspoken request, lahat ng mga pangailangan ng bawat isa. Sapagkat napakahalaga ang panalangin. Lalo na yung mga makaramdaman. Maging sa aming mga kapatid na nanlalamig na sila mapalakas ang Panginoon. Kaya purihin ng Diyos sa Kanyang mabanal na salita. Binabalik ko po ang lahat sa Panginoon, sa Kanyang kalwalhatian at sa Kanyang kapurihan. God bless you all. To God be the glory. At binabalik ko na po kay